Ang titulo ng pelikula ay Uncle Drew. Simulan na natin. Nagbukas ang pelikula sa isang maikling dokumentaryo tungkol sa mga maalamat na manlalaro ng Rocker Park, isang sikat na basketball court sa Harlem. Ipinakilala kami kay Uncle Drew, na itinuturing ng marami bilang isa sa pinakamahuhusay na manlalaro ng basketball. Ang mga sikat na pangalan tulad ni Steve Nash, Joe Hammond, at Dikembe Mutombo ay pinupuri ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Sa katunayan, iminumungkahi ni Jerry West na si Uncle Drew ang dapat na nasa logo ng NBA sa halip na ang kanyang sarili. Sa pag-usad ng dokumentaryo, ipinahayag na dati ay nakikipaglaro si Tio Drew kasama ang kanyang mga kaibigan noong bata pa at nanalo pa nga siya sa unang Rocker Classic na torneo noong 1968. Gayunpaman, nagkaroon ng masamang pangyayari nang masangkot siya sa isa sa mga kasintahan ng kanyang kasamahan sa koponan. Pagkatapos ng iyon, misteryosong nawala si Tio Drew. At wala nang nakakita sa kanya na maglaro mula noon. Ang kwento ay lumilipat sa kasalukuyan, kung saan si Dax Winslow, isang batang basketball coach, ay determinadong bumuo ng isang nanalong koponan para sa Rocker Classic na paligsahan. Bagamat marami siyang mahuhusay na manlalaro, lahat sila ay lubos na umaasa sa isang lalaki na nagngangalang Casper upang makapuntos. Alam ni Dax na si Casper ang pangunahing manlalaro, kaya regular siyang nakikipag-ugnayan sa kanya upang matiyak na siya ay masaya at nasisiyahan. Isang araw, binisita siya ng karibal ni Dax noong bata pa na si Mookie at kinukot siya ang kanyang planong manalo sa championship. Ipinagmamalaki ni Mookie ang kanyang mga tattoo, na kumakatawan sa 7 sa 9 na Rocker Classic Championship na kanyang napanalunan. Sa kabila ng pagkakaroon ng malakas na team sa taong ito, nag-aalala si Dax na maaaring subukan ni Mookie na i-recruit ang kanyang mga manlalaro. Sa isang pagbisita sa korte, narinig ni Dax ang isang matandang lalaki na pumupuna sa mga batang manlalaro. Mahinang pagganap. Pinagalitan nito ang mga manlalaro at hinahamon nila siya sa isang laban na naniniwalang siya may zero ball knowledge. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang matanda ay umiskor ng basket pagkatapos ng basket, nagtuturo tungkol sa kanilang mga pagkakamali. Si Dax, na nagmamasid sa lahat mula sa malapit, ay labis na humanga. At sa sandaling ito nadiskubre niya ang pagkakakilanlan ng matanda. Siya ay walang iba kundi ang maalamat na manlalaro ng basketball, si Uncle Drew. Pagkatapos ng laro, lumapit si Dax kay Uncle Drew at hinihiling sa kanya na sumali sa kanyang koponan. Noong una, tumanggi ang matanda, mahina raw siya at may sakit. Ngunit nang ihayag ni Dax na sila ay sasali sa Rockers Classic, ayon siya. Naglagay si Uncle Drew ng kondisyon, paglalaroan lang niya ang kanyang dating pangkat. Pagkatapos sumang-ayon ni Dax, nagsimula sila sa isang road trip sa DC, na naglalayong ibalik ang lumang koponan. Sa umaga, huminto sila malapit sa isang simbahan upang salubungin ang isa sa mga manlalaro na nagngangalang Preacher. Pagpasok ng mga lalaki sa simbahan, nakita nila siyang nagbibinyag ng isang sanggol. Ang kanyang mga pamamaraan ay hindi kinaugalian habang hinahawakan niya ang sanggol parang basketball. Nag-aalala, tumayo si Dax mula sa kanyang upuan at kinastigo si Preacher, ang pagtawag sa kanya ay hindi propesyonal. Ngunit nakakagambala lamang ito sa seremonya, at nabautismuhan si Dax sa halip. Pagkatapos, nakilala ni Uncle Drew si Preacher at ibinunyag ang kanilang plano na muling pagsamasamahin ang kanilang lumang koponan. Mukhang masaya ang mga ngaral tungkol dito, ngunit mahigpit na tinututulan ng kanyang asawa ang kanyang pagbabalik sa paglalaro. Sa kabila ang hindi pagkakasundo, palihim na pumasok si Preacher sa van ni Drew habang naghahanda silang umalis. Maya-maya, huminto sila sa isang gasolinahan para mag-refill at magpahangin. Sinubukan ni Dax na tanungin si Drew kung bakit tumigil sa paglalaro ang kanilang koponan pagkatapos ng 1968, ngunit hindi siya nakatanggap ng malinaw na sagot. Samantala, tinanong ni Preacher si Drew kung naresolba na niya ang mga issue sa dati nilang teammate na si Big Fella. Gayunpaman, tinanggihan ni Drew ang kanyang mga alalahanin, sa paniniwalang malulutas ng laro ng basketball ang lahat. Bumisita sila sa isang arcade kung saan si Light, isang dating kasamahan na may kapansanan sa paningin, naglalaro ng e-basketball. Hindi niya kilala ang mga lalaking lumalapit sa kanya ngunit agad niyang tinanggap kanilang imbitasyon kapag ibinabahagi nila ang kanilang plano. Pagkatapos nito, ang pangkat ay tumungo sa nursing facility upang mahanap si Boots, na hindi nakakalakad ng maraming taon. Nang makita siya, nagiging si Dax nag-aalala at sinasabing hinding-hindi sila mananalo sa paligsahan sa mga manlalarong tulad nito. Gayunpaman, confident si Drew sa team niya.
Upang suriin ang kanyang mga kakayahan, inihagis ni Drew ang isang bola patungo kay Boots, at walang kahirap-hirap na sinalo ito ng naka-wheelchair bound, na nagpapakita ng kanyang matalas na reflexes at instincts. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Dax at kaya kinuha niya si Boots sa kanyang koponan. Ang huling miyembro, si Big Fella, hindi na nakakausap si Drew simula nang madisband ang team nila. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang karate instructor sa isang dojo. Pagkalapit ni Drew sa kanya, sinuntok siya ni Big Fella dahil sa galit. Nagpa siya siyang sumali sa grupo para sa kapakanan ng iba pa niyang kaibigan. Nang makatipan ang kumpletong koponan, bumalik sila sa Harlem. Hinabol na naman sila Betty Lou, ngunit nagawa nilang dumaan sa kanya. Sa isang gasolinahan, napagtanto ni Dax na wala siyang pera para maabot ng petrolyo ang Harlem. Nakita niya ang isang babaeng basketball team at lumapit sa kanilang coach. Sa kasamaang palad, ang mga batang babae ay nangunguna sa mga matatandang lalaki, nangunguna sa scoreboard sa pamamagitan ng pagguho ng lupa. Sa panahon ng pahinga, nagbibigay ng inspirational pep talk si Dax at sinabi sa kanyang team na kailangan nilang manalo sa larong ito kahit papaano dahil sa pastahan na ginawa niya. Gusto rin niyang mag-focus sila sa kanilang pagtutulungan at liksi. Nang marinig ito, ang mga matatanda ay nagalit at nagpasya na ibigay ang kanilang makakaya. Ngunit sa sandaling magsimula ang ikalawang kalahati, ang mga batang babae ay muling nang ibabaw at nagwagi. Kawawang Dax ngayon ay kailangang magbayad ng $100 sa opposition coach, kapag wala man lang siyang pera para punan gas. Sa kabutihang palad, ang mga matatandang lalaki ay pinagsama ang kanilang pera at tinutulungan siyang bayaran ang utang. Nagbibigay din sila Dax sa pera pang gas, labis na ikinatuwa niya. Pagdating nila sa Harlem, bumisita ang team ang dati nilang basketball court, kung saan sila nagprakti noong bata pa sila. Binabalik nito isang avalanche ng mga alaala, na nagiging sanhi ng pagiging emosyonal ng mga matatanda. Pagkatapos, binuksan ni Drew ang kanyang bag at inihayag na nagdala siya ng mga regalo para sa bawat miyembro ng koponan. Ang liwanag ay tumatanggap ng mga advanced na salaming decolor para bigyan siya ng malinaw na paningin. Kumuha si Boots ng isang pares ng sapatos na Converse na nagpapahintulot sa kanya na tumayo para sa unang pagkakataon sa mga taon. Nakatanggap si Preacher ng kwintas na krusipiho, at natanggap ni Big Fella ang kanilang unang anak tropeyo ng paligsahan. Habang ang lahat ay masaya sa kanilang mga regalo, tinutukan ni Big Fella ang tropeyo, tumatangging patawarin si Drew sa kanyang mga nagawa noon. Maya-maya, pumunta si Dax sa apartment ni Jess at nalaman nito na naka-move on na siya at ngayon ay kasama ang kanyang kalaban na si Mookie. Ito ay nagiiwan sa kanya ng galit at pagkawasak, ngunit nangako siyang tuturuan sila ng leksyon sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang araw, magsisimula na ang tournament at ang koponan ay may magandang simula pagkatapos manalo sa kanilang unang laro. Gayunpaman, sa ikalawang laro, bumigay sila ng malaking pangunguna at nauwi sa pagkatalo dahil sa alitan nina Big Fella at Drew. Sinusubukan ni Dax ang kanyang makakaya upang magkasundo ang dalawa, ngunit walang pakinabang. Kinabukasan, habang nagbabayad si Big Fella ang kanyang paggalang sa puntod ng kanyang yumaong asawa, si Drew ay nagkataong dumating doon. Awkward nilang bati sa isa't isa at sa wakas ay nagbukas tungkol sa kanilang nakaraan. Inihayag na pagkatapos ng isang mahalagang laban, lasing na lasing si Drew na nauwi sa pagtulog sa asawa ni Big Fella. Isang pagkakamali iyon, nagsisisi pa rin siya hanggang ngayon. Tumingin si Drew kay Big Fella sa mata at humingi ng paumanhin sa insidente. Sinasabing hindi niya gagawin ito kung hindi siya lasing. Ito sa wakas binigay kay Big Fella ang hinahanap niyang pagsasara, kaya agad niyang pinatawad ang kaibigan. Ngayon, kasama ang buong koponan sa parehong pahina, nagsisimula silang manalo sa bawat laro. Sila ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga nightclub, kung saan umiinom sila ng maraming booze at sayaw tulad ng baliw. Sa pagdaan ng mga araw, naging close din sina Dax at Maya at kalaunan ay nagde-date. Matapos manalo ng ilang laro, ang koponan ni Dax ay umabot sa semifinals. Pag nanalo sila, haharapin nila ang team ni Mookie sa finals. Gayunpaman, sa unang kalahati ng laro, tumama ang sakuna bilang malaki si Fella ay dumanas ng matinding atake sa puso at bumagsak sa lupa. Agad siyang sinugod sa ospital at nailigtas, ngunit ipinahayag ng mga doktor na hindi na siya makakapaglaro muli. Ngayon, kasama ang isang pangunahing manlalaro out, nagsimulang maghanap si Dax ng kapalit. Dahil walang interesadong sumali sa oldies, siya napilitang kunin ang asawa ni Preacher, si Betty Lou. Ang koponan kahit papaano ay nanalo sa semifinal, at ngayon,
Si Dax ay nakatakdang harapin ang kanyang lumang kaaway, Mookie. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa araw ng finals, kung saan pareho makikita ang mga koponan na naghahanda para sa laro. Hindi nagtagal, nagsimula na ang laro at mabilis na nangunguna ang koponan ni Mookie gamit ang kanilang pisikalidad at superior taktika. Ang mga matatandang lalaki ay nagpupumilit na makasabay sa bilis at lakas. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, inisip nila ang game plan ng oposisyon at nagsimulang maglaro ng mas mahusay. Ang mga matatanda ay tumama sa ilan kahangahangang mga basket at pataasin ang iskor. Ngunit sa isang mahalagang punto ng laro, si Light at Casper nabangga sa poste, na nagdulot sa kanilang dalawa na nasugatan. Habang pinipilit silang umalis sa laro, tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga coach ng koponan. Matapos ipagpatuloy ang laro, hindi nag-aksaya ng oras si Mookie at nai-score niya ang kanyang unang basket, na nagpapahiwatig na siya pa rin ang pro niya dati. Sa 8 segundo na lang ang natitira sa orasan, nakakuha si Dax ng ginintoang pagkakataon upang puntos ang nanalong basket, ngunit nag-aalangan kapag siya ay nakakakuha ng mga flashback ng parehong insidente. Kaya naman, tumawag siya ng timeout. Sa panahon ng pahinga, ang kanyang koponan ay nag-udyok muli sa kanya, na sinasabi na dapat niya gawin ito para sa koponan pati na rin sa kanyang sarili. Naalala rin ni Dax na kailangan niyang turuan ang kanyang dating kasintahan, kaya agad siyang nagalit. Lo and behold, nagawa ni Dax ang laro-winning shot, sa wakas ay natalo si Mookie. Nakikita ang laro na nagtatapos sa isang nakakagat-kagat na pagtatapos, ang karamihan ay napupunta sa isang estado ng siklab ng galit at pinupuri siya para sa kanyang huling shot. Pagkatapos ng kanilang panalo, lahat sila ay binisita ang Big Fella sa ospital at ang premyong pera ay ginagamit para sa kanyang paggamot. Nagtatapos ang hakbang sa isang ulat ng balita sa ESPN na nagpapakita kung paano nag-transform si Dax mula sa pagiging biro sa kanyang lumang koponan tungo sa pagiging bayani ng finals. Wakas.